Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja and Israel Benobra. Ito po si Alex Calleja. Israel Benobra and the comedy crew. Yan, at pilit na pilit po ang aming in location ngayon on a Sunday. Tinape namin ito na Sunday, April 12. Na Yun tayo ngayon sa Hotel Celeste. Ang Hotel Celeste. So, it's 3 days before we leave. Mga 3 days before we leave Japan. For Japan, oo. Yes, at siyempre nanggaling ako sa Japan ng April 1 to 5 para habulin yung cherry blossom. Na pagdating mo doon, siyempre, yung misis ko lang naman naghahangad ng cherry blossom. Parang bunggambilya rin. Bunggambilya rin ba? Bunggambilya na kulay peach. Oo. Ano ba, napuntahan nyo ba? Talagang in bloom ba talaga nung time na yun? Di, pare-pareho. Kasi siguro, may sinasabi sila, iba-iba yung pink. Oo. Mas pink pag bagong bloom, pink yun. Tapos pag palanta na, white, pink, Oo. parang gano'n. Naglalaglagan. Oo, naglalaglagan. Oo. Paano yun? Yes, ah. Pag natapos raw yung cherry blossom, summer na agad. Yung pinunta natin dati sa Japan, July. Oo. Inaabot natin. Yung kainitan talaga. Naglaglagan na natin cherry blossom, brown na yung... Kaya excited ako na babalik tayo doon na hopefully, mas malamig-lamig ng konti. Kaya lang, nakakita ako sa FB na maagang nagsimula ang heat wave. Sa Japan ngayon? Sabi pero di pa ako naniniwala. Pero sabi malamig sa gabi. Pero nung nagpunta ako talagang malamig pareho eh. Pero hindi malamig na kaya. Taga Baguio ka, parang malamig ng konti sa Baguio. Tapos Baguio na rin. Pero yun, kaya namin pinag-uusapan yan dahil magja-Japan kami sa April 17 sa Saitama, sa Mr. Bak. Medyo okay na rin yung mga tickets. Mga nasa 30 plus may mga naka-reserve pa and mga walk-in. Maliit lang naman yung bar na yun. Nasa 50 to 70 capacity. Okay lang. Intimate crowd. Oo. Tapos ang balak namin, lumipad na mag-travel tayo sa Gotemba, which is around 2 hours. From Tokyo? Yan, dyan naman sa, nakalimutan ko yung Gotemba kung ano yung pangalan Jeepney, parang Jeepney Cafe. Tapos naglipat kami ng venue sa April 19 sa Nagoya. Naging Mariposa. Napaka-Pinoy, may jeepneys, may Mariposa. Ano yung Mariposa? Parang naging club naman yun. Kasi parang community center yung una natin. Medyo seryoso yung, sabi ng mga Pinoy, sana makainom. Hindi pwedeng uminom doon sa unang venue. So yun, April 17, Saitama, o April 18, Gotemba, and April 19, Nagoya. At hindi ko maiwasang makumpara Makumpara yung pag nagpupunta ka sa Japan. Ang Japan ba, ilang beses po na napuntahan, Babs? Maliban sa show sa bakasyon, in total, mga Pang 5. 5 na. And paano mo siya irarank sa dami ng pinuntahan mo mga cities, countries ngayon na sa mga paborito mo ba ang Japan? Kung ayaw mo gumastos in terms of mahal na ticket, kasi Amerika, Canada, mahal ang ticket niyan. Agad. Tapos kung ayaw matagal na biyahe going, siyempre mga 7 hours, Australia 7 hours, 8 hours. America, 12 hours. Canada, 12 hours. Europe lalo, di ba? Kung gusto mo ma-achieve yung snow, yung malamig na weather, tapos kakaibang culture, Japan yun pa. Ang pinakamalapit. Oo. Kumbaga. In fact, comparing sa America and Canada are similar, technically. Pero in terms of parang yung lugar na maganda, yung medyo mararamdaman mo yung first world talaga. Sa Amerika kasi yung CR, walang bidet. Tama. Marami. Karamihan din sa Europe, ganun din. Walang bidet. Australia rin. New Zealand. Kaya pag magbanyo ka, lamdam mo yung ng banyo na, siyempre, puro tissue gamit doon. Punas ka ng tissue. Pag pina-flush mo yung bawal i-flush. So, ibig na sa basurahan yun. So, yung amoy nun, andun lang siya. kahit paano, mag-i-stay siya doon. Hindi ka tulad sa, yung bidet ng, lagi ko joke yan, pero yung bidet ng Japanese may pambabae, may panlalaki. Tapos, alam mo talaga, linis yung puwet mo. Pag linis ng puwet mo,
May mga iba pa, may blower, Dryer siya. the dryer, Oo. tapos pagkatapos ng deodorizer. Oo, meron pa siya Kompleto na doon. Pampatanggal Oo. ng amoy na effect. Automatic, hindi mo hawakan yung wala kang hawakan, Toilet seat, bubukas. oo. Siya mismo. May pansara, Oo. wala kang hawakan. Tapos, may ilaw. Mm. Sa gabi, may Diba? ilaw Oo. siya. Ano pa, napansin May, ko, may mainit yung toilet seat. mainit diba? yung toilet Oo. seat. Talagang hindi mawawala yung Gulat na antok mo. Lalo na pag kumain ka, umuupo eh. Oo. So yun yung mga nakita ko sa CR pa lang yun ha. Pag-usapan natin we're talking about Japan by the way kasi pupunta kami sa Japan. Pag-usapan natin yung mga maliliit na bagay. Nung pumunta kami, itong April 1 to 5, umulan. Sa Tokyo. Oh. Yeah. Sa hotel nila pa sa labas, libre yung payong. Na pwede mo hiramin. Hiramin, pero pabalik mo. Oh, yeah. So, puro transparent ang payong nila. Dalawa lang yun, black and transparent. Sabi ko, ba't kaya transparent? Paano pag maaraw? Kaya transparent para makikita mo yung kasalubong mo. Majority transparent. Siguro mga sunod na numbers yung black. Siguro sa araw din yun. At bihira yung multicolored. Oo. Bihira. Ano ka na, lulutang ka pag ganun. Says a lot dun sa kanilang parang society, no? Ayaw nila yung masyadong yung Oo. visually magulo yung lahat eh. Oo. Lahat kasi nagmamadali. At matindi doon, pag may pinigtang kang resto, may nakabang na plastic para sa payong mo. Oh, parang hindi nagtutulo. Kasi hindi mo pwedeng iwan sa labas eh. Alam mo, yung pupuntahan mo, dala mo, di ba? Itutusok mo ganun, automatic. Plastic seal. Pasok mo na ngayon. Dala-dala mo. Yung isa yung nakita ko doon. Yung nakita ko doon, siyempre kukuha ka ng plastic. May iba naman, wala naman talagang automatic. Oo. Plastic ganun. Oo. Siyempre, basa ka sa ulan, madulas yung plastic. Meron silang ginaganon na para lumagkit yung kamay mo. Lahat pati yun? Di ba? Di ba magagawa dito na? Bibilang tayo sa papel May ginaganon na parang akala mo alcohol dispenser, pero ginaganon yun, pampalangkit. para makuha yung plastic, para mabuksan mo. Pati yun naisip nila. Naisip nila. Tapos, Kakaiba Japan matindi talaga. yung Japan, men. Oo. Ano pa yung mga naranasan ko doon? Of course, ang kinakainan namin doon ng mga anak ko, at malamang kain natin, yung sushiro. Yung sushiro is the automatic na mga sushi. Ay, yung conveyor belt na pero sushi. pare ang ano sa Japan is bira ang human interaction. Kailangan mo talaga masanay sa cashless at automatic. Sushiro, pupunta ka sa machine, lalabas ng number. Mahaba pila doon. Siguro mga 1 oras kalahati ka maghihintay. So, may number. Oo. Pagkatapos nun, pag tinawag, lalabas yung number, ano mo, scan mo yung number mo pag tinawag na. Scan mo susunod. Pag scan, lalabas yung table mo. Hanapin mo yung table mo. Okay. Sa table mo, Okay. meron dong yung parang iPad. Oo, na yun yung pinakamino nila. Pindot, order ka, tapos iikot. Labas yung sushi. Nagutom ka, order. Oo. Sushi. Pag sa'yo, Tumarating lang doon sa may booth mo. kaya iniipon mo lang yung plato. Wala. Tapos pag check-out mo, pak. Punta ka na doon sa machine naman, papakita mo na naman yung QR code na na-produce nung Nung Pak. check out, oo. lalabas yung bill mo, card pack, walang kumausap sa yung tao, pare. Bakit kaya ganun, tingin mo? Dahil ba sa yung nagiging, kumbaga, hindi ko alam kung ganyan, originally ang Japan, na talagang mahiyain yung mga tao o hindi nakikipag-usap. Pero ngayon nakikita ko yun yung development ng society nila eh. Sa tingin ko, tinatanggal nun yung inconsistencies. Pwede. Wala kang sa service pa lang. Service, wala Oo. kang reklamo. Unless magkaroon ng problema technically. Oo, tama. Pero wala attitude. Oo. Kasi baka mamaya iba yung mood nung Wala, waitress ng time nawawala na yun. yung human Wala yun. element. Oo, tama. Of course, meron mga dyan, mga mga traditional pa rin. Wala, mas maganda pa rin, may human interaction. Oo. So, wala. Very, sila. Kung masama man yun, or mabuti, pero sa tingin ko mas marami siyang kabutihan. Kasi, kakain ka lang naman. Convenience. Yung kausap mo, Bilis, di ba? Yung kausap mo, mag-usap kayo, di ba? At yung nawawala yung corruption. Oo. Walang priority. Pwede. Oo, Walang tama. palakasan. Oo. Di ba? Pantay-pantay Tama, kayo. tama. Although ang Japan very known for lalo yung service industry nila, hindi sila tumatanggap ng tip. O yun, walang tip Diba? yun. Walang tip. Di ba? Walang tip. Hindi tulad sa Amerika na nanggaling ka rin. Oh. Kung kumakain ka sa Amerika. Tipping pare, yan. Minsan may automatic. Ang choices mo lang, 18%, 20%. 18% ang Ang tip, pinakamababa may 18%. ng total bill mo? Total bill mo. Wala naman.
Laki nun. 18% Oo. pare, 18% ang makikita mo doon. Ano pa ba ang kano sa Amerika? Ito pa, ramen, Mm. Ichiran. Pipila kang pagkatagal-tagal yan. Oo. Ayan. Pagpila mo may parang ATM or vending Oo. machine. Na touchscreen. Touchscreen, tsak, tsak. Ramen, egg. Oo. Tapos lalabas yun. Ticket mo, ticket. Depende kung ilan kayo. Oo. May mga isa kayong ticket, di ba? Tapos may nag-aabang lang. Iga-guide ka lang, upo kayo. Oo. Upo kayo, 4 yun ha. Halimbawa, 4 kami, asawa ko, 2 anak ko. Mm. Ano yun? na Parang nasa nakaboot ka. 4 na boot. Yan. Pwede mo kalasin yun para makita kayong 4. Oo. kasi Nabubukas ang kasama gano'n yun. kayo. Na-fold yun para yun. Ayun, ibig sabihin magkakasama kayo. Pwede namang separate mo. Isahan lang talaga. Bukas yung bintana. Sa baba. Kukunin yung order mo. Oo. Tapos sasara ulit yun. Tapos pagbukas nun, hindi mo makita half body yung... Hindi mo makita yung mukha Oo, kaya nasa yun, half body. Lalabas yung ramen. Oo. Kain kayo. Tapos, pagkatapos tayo, labas na. Tapos bayad na. Oo. Or bayad mo na before ka pa kumain. Hindi, bayad na. Bayad na. Pagkatapos kumain. Oh Bayad na. my gosh. Tapos, may mga ganun, may mga restaurant pa rin of course, may mga waiters, pero small lang, Mm. laging maliit ang Japan. Maliit na restaurant. Oo. Marami Yun, kasi bira yung ano. Isakaya. Kung may mga fine dining, meron pa rin naman. Kaya lang, karamihan talaga doon. Ganun. Pag nagbabakasyon ka doon, tapos may working, malalaman mo yung bakasyonista. Sa mga yung mga, nagtatrabaho. yung mga tinatawag nilang salaryman. Ang bilis Diba? ng laad ng mga yun, pare. Ang Hapon, naka-Amerikana. Mm. Tapos pero naglalakad. Bira, may mga kotse, pero... Mahirap daw eh. Ito, Makakuha ng kotse sa Japan eh. Tulad yung taxi doon, yung typical taxi. May Uber pa rin ata or whatever. Pero hindi kami nag-Uber kasi ang ganda ng train system nila doon. Mm. Yung anak ko sa ulado na. Tapos may card doon na binibigay. May pangalan ko na nga nakatatak eh. Mm. Pang train yun, pang bili sa mga convenience store. Oo. Lahat Yun all in one. ang antindi sa Japan ng ng ganda ng pagkakaayos. Oo. Yun yata yung Suica card. Tama ba? Oo, Suica. Meron kang ganun. Oo. Oo. Diba? Hindi man lang. Sana yun man lang ma-centralize natin dito. Ano nga natin dito, yung RFID nga natin, 2 pa. Ewan ko na consolidate ha. Di ba? Diba? Consolidate. Doon pa lang, alam mo nang mali eh. Oo, no? Alam mo nang mali eh. Ilang beses na nagawa mo yung nagdadrive ka sa highway, hindi mo alam kung ano yung card na gagamitin mo. Oo. Naghahanap ka ng 3-4 na card para i-tap o ano. Tapos hindi gumagana yung Scanner. RFID scanner. Tapos hinto kami nag-aabang lagi to Oo. give your card para i-swipe nila. So sana, ayun Doon pa ka lang, senyales yun ng magandang society. Mm. Sa Amerika, bukod sa shipping system, sa Amerika is although may maganda silang transport, Mm. pero hindi katulad ng Japanese and Singapore in terms of, ewan ko sa Hong Kong, may ganun din. Mm. Basta lahat ng mga natin, Taiwan, maganda rin yung transport system. Pero Actually, ang Vietnam yata ngayon yung pinaka-latest na nag-embark sa bullet train na project na i-invest nila ng parang mga $65 billion dollars. Na yung 30 hours daw na span nung biyahe, magiging 6 hours na lang. Ganun katindi yung saka gagawin nila. yung pagko-commute sa Japan, hindi siya status symbol. Ibig Oo. sabihin, ang kotse ay hindi status symbol ng kayamanan. Mm. Ang pagko-commute ay hindi status symbol na mahihirap. Oo. Ang pagko-commute doon ay hindi parang, makikita mo sa salubong mo lahat ng walks of life. Oo. Mayaman, Really mahirap. smart ang transport system doon. Ewan ko kung ano mangyayari sa atin sa natin, no? Sa subway natin, no? Yung MRT, LRT natin, Mm. ano lang eh, afterthought lang kaya pinagdugtong eh. Di ba? Hindi siya plan. Hindi planned talaga. Hindi siya planned. Sa mga nakakano, ang LRT po ay 1980s ginagay. Meron, no? Yan yung nagsimula sa Baclaran hanggang sa Monumento. Sa ulado ko dyan kasi nag-aaral ako sa San Sebastian, sa Central Terminal. Ang simula ay Baclaran, EDSA, Baclaran, di ba? Ang susunod ay Libertad. Mhm. Ang susunod sa Libertad ay Buendia, Hilpuyat yun. Tapos Vito Cruz, Quirino, Memorize mo. Pedro Hill, Oo. UN, Central Terminal. Tapos pagkatapos sa Terminal, Carriedo. Eto, medyo malilito na ako to. Hindi ko malaman kung ang mauuna ay Carriedo, may Di Jose, Tayuman. Magkakasunod dyan eh. Oo. Hindi ko alam kung mauuna yung... Meron pa ata Carriedo, may Blumentritt. Pa. Hindi ko alam pag nakalimutan ko na yung Blumentritt, Arpapa, Doroteo Jose. Mm. Ayan, kasi ang magkakasunod sa dulo, Fifth Avenue, Mm. tapos Monumento. May ganun magkakasunod dyan eh. Mahilig ako makinig ng podcast. Eh, ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay!
Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang theme tayo. Ooh! Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. Nung ginawa ng... Tapos ang MRT sa kabilang side naman. O ngayon lang ata pinagdudugtong-dugtong. Yun lang. Nagkaroon ng dugtong. Pero after to, talagang after to, hindi ka tulad sa Japan, pare. Planado. Maliligaw ka Mm. pag hindi ka... Ang galing putya. Mm. Pero, di ba Shibuya Crossing na mapupunta rin natin? Ang Shibuya Crossing, nagko-cross talaga yung mga tao Mm. para to go to, Para mag-cross. mapunta talaga sa mga ano. Pero siyempre, Pakikita mo kung sinong turista hindi doon eh, no? yung mga turista doon, may daladalang mga ganon. Oo. Titigil sa mga una sa gitna. Oo. May nakita akong turista doon, tumatumbling. Tumbling! May isa naman doon, may isa. Basta Gimmick. makikita mo yun. Kanya-kanyang gimmick. Uuna ka sa simula, wala pa yung mga tao. Oo. Matagal-tagal din yun eh. Tapos meron doon isang part din na parang crossing na miniature crossing Oo. na parang gano'n din ang sistema. Ang ganda, ano sa Japan eh. Kaya walkable city, Mhm. nilakad ko yung Shibuya to Harajuku ng mga 15 minutes. Mhm. Ang nakakatuwa, may temple at may park within the city. Yung parang gustong ma-achieve ng Quezon City Wild Park. Wild Yung Park. Wild Park ba yun? Yung sa Circle. Okay. Oh, yeah, Oo, yeah. pero ang ganda talaga na maintain. Kumbaga parang na-balance nila yung parang yung Nature. yung nature at saka yung concrete Oo. kung paano yung city at saka Nandun siya. nag-mimit Kaya, siya. Ang saya ng ano. Tsaka doon may nagsabi, ekonomista na sabi, ang talagang batayan daw ng isang mayaman na bansa, hindi raw yung maraming kotse yung mga tao. Yun daw kahit mayaman, nagko-commute. Yung commuting system talaga. Yun, yung bullet train. Na maganda enough para Oo. sakyan ng kahit mayaman. Oo. Yun yung Sobra. nangyayari. Hindi mo madidistinguish ang mayaman at mahirap sa Japan. Oo. Ayun ang kagandahan doon. Unless emperor ka. Oo. May emperor ka na palasyo eh. Doon sila nakatira eh. Pero other than that, Hindi mo alam kung sino ang sino. oo, hindi mo makikita kung sino. May nakita akong homeless, Mm. surprisingly. Kasi nasa Shinjuku. gilid lang. Pero organized. Nasa gilid sila. Oo, nakakita ko. Tatlong, grupo or isa lang, isang tao lang. Grupo. dalawa sila eh. Nakita Dalawa. ko. So, May so bahay. yun yung ano. Kaya excited akong madala kayo doon. Oo. Nakapunta na kami tayo doon pero in a very, very bad weather. Oh, Ang init kasi July. ng July eh. July kalagitnaan ng Oo, July. kaya- Masagsagan na araw at saka Na ano ko, summer. ayoko maglakad. Mm. Pero itong punta namin, nung Pasko, Mm. bagong taon, saka to, ang saya ng weather. Mm. Saya ng weather. Kaya, so yun, looking forward kami dun sa Japan shows na yan. Japan show. So, ano yung mga learnings natin dito? Mm. Sabi ni Edo Manzano, Yun nga rin eh. Gusto ko nga yung point out yun eh. kailangan, of course, napaka-elitistang ano, no? Pero ang Take, yung ibig take sabihin doon, Dapat, pero sabi Walang- niya muna, oo, dapat lahat ng Pilipino mag-travel oo, para makita ko ano yung, tama ba? Oo, Kung wala sa, tanggalin natin, nagre-rephrase ako. mali tayo eh. Tanggalin natin ang aspeto na magbabayad ka sa airport. Ibig na sabihin, sana makapunta kayo sa ibang bansa. Mm. Mahirap, mayaman makapunta sa... Alam ko, sasabihin niyo, buhay, di ba kasi makakapagsa... Halimbawa, walang aeroplano, walang sakay, walang ano. Mm. Kaya ang punto doon, makapunta kayo sa ibang bansa para malaman nyo, putang ina. Ano yung wala sa atin hindi natin nararanasan? Oo. Oo, kaya pag nakapunta ka sa ibang bansa, the moment na bumalik ka sa airport, hindi ng airport natin ha, Mm. nung gates pa lang, malalaman mo na kaagad. Tamo ha, kwento ko sa inyo. Sa gates pa lang. Si Israel, nakasama ko yan sa Oo. Australia, New Zealand, Dubai, Singapore, Japan, Amsterdam. sa Europe. Napapansin namin, hindi na to aksidente. Mm. Ang gates, ang papuntang Manila, Oo. ang pinakadulo, Ng mga air. pinakapangit, tabi ng derivation. Mm. Basta, hanggang sa kauli-uli ang alis ko sa Japan. Mm. Nasa basement kami, katabi ng mga China Mm. airlines. So, doon pa lang, mararamdaman mo na kagad, pauwi ka pa lang sa origin na airport. Mm. Alam mo, Japan ka. Sa Japan pa lang, malalaman mo na kagad yung, mararamdaman mo na mo kagad yung Pinas. Saan ka pa uwi? Mm. Bakit?
may mga boarding ano tayo, group. Oo. Diyan pala, makikita mo na agad, tayuan na yung mga, although may mga ganun naman tayo nakikita sa mga domestic ng Ibang Americans. bansa, oo. Pero automatic, yung ingay ng usapan, umiingay din ng mga Pinoy. Inakasabay ako, halos alam ko na yung kwento ng buhay nila. Dahil narinig mo lahat. Kasi napunta ako sa Japan na bawal magsalita sa Trend. tren, Oo. bawal kumain. Habang naglalakad din, yata. Oo. Tama. Huwag kayong sumagot na doon ka tumira, kwento lang namin. Pinoy pa rin Oo. tayo. Sinasabi lang Yun namin. yung isa sa mga dapat natin sanang itanggalin na ugali. Di doon ka na lang. Oo. Ba't hindi natin gawin dito? Hindi ko sinasabi magtumahimik tayo. Hindi naman sabi agree doon. Kaya Oo. lang, makikita mo talaga yung difference. Nasa airport ka, papunta pa lang, nasa Japan airport ka, yung trato ka agad sa going to Manila. Ang masakit pare, hindi naman ako Sibupak. Hindi naman ako PAL. ANA Airlines. Airlines ng Japanese yun. Oo. Pero for your destination, Manila. tinatago ba tayo dahil alam nilang magulo tayo? Similar ba yan sa isang restaurant sa Singapore? Ay sa South Korea pala? Doon ako nagtaka. Kasi ang alam ko, sa mga airports, ang sistema nila, lahat din ng real estate sa airport may bayad. May bayad. Depende sa ginagawa. Yung bayad na yun, ang nagbabayad yung airline. Oo. So kung premium airline ka, like for example, ANA, Emirates, May Cathay bayad Pacific, na dapat ano, dyan. nagbabayad sila na kung saan sila Pero pupwesto. kung budget airlines ang ANA, kasi may Japan Airlines eh. Okay. Ayun ang alam ko So sige, benefit of the doubt. Pero alam ko talaga, pag may kakaya magbayad, paganda yung gates mo. Oo. So naintindihan ko, Cebu Pacific is also a budget airline. Budget airline, yeah. Pero PAL is not considered a budget airline. Flag carrier na rin yun sa Pilipinas, yeah. Pero sabihin na natin, mga 90% of the time na umuwi ako, nasa dulo, nasa Sa South Korea, may restaurant na bawal ang ganito, bawal ang Filipino. Talaga? Oo. South Korea. Ang South alam kong Korea, nangyayari yan sa Japan is yung ayaw lang nilang mag-English kaya ganun. Foreigners South in Korea, general. Filipino nakalagay. Oh, wow. Di ba? So kung halimbawa may bad experience sila sa Filipino, Oo. kung halimbawa ang bad experience nila is maingay, paano pag mga Amerikano nag-ingay? Sa tingin mo, ibaban nila yun? Bawal I don't kaya think it's, nila? I think it's Oo. discrimination. Pero, ewan ko kung mag-agree kayo, napapansin ko parang siniseparate tayo doon pa lang. Okay, doon pa lang tayo sa aeroplano, di ba? Nakita mo na rin talaga Pinoy naman tayo. Usap-usap, salita-salita, di ba? Ingay. Bila, okay na. Pare, binas pa kami. Bira akong ma-encounter ng bus. Naranasan ko sa Dubai yata yun. Because nakasibupak tayo. Oo, tama, naalala ko yun. Oo. Ang layo ng biyahe namin from disembarking from the plane Oo. dun sa gate ng papasok na nandun. Oo. So, Layo nun. Alala ko nga yun. so yun. So, ang nangyari, tapos na yun. Sige, okay na. Pagdating natin dito, mararamdaman mo na naman kagad yung hindi ka pinapasok sa yung manual pa rin. Kasi sira yung Sira pa. automatic, di ba meron na tayong system ngayon na, Oo. buti nga kaka-implement lang nun. Meron Matagal na. na sa ibang bansa yun. Siguro, delayed tayo ng mga 4 years to 5 years. Sana 4 years lang, oo. Hindi, yung mga ganon, Yung mga Ganon? Na ginagamit magbubukas yung sa- gate. Yes. Yung first time ko nakita sa Singapore eh. Oo. Grabe. So anyway, ayan, minsan may nagbabantay pa rin na tao. May nag-a-assist pa rin sa atin. Yes. Sa Singapore, wala na. Huwag kang tatanga-tanga, di ba? Sa Japan, may option para Japan check-in mo. Okay. Tapos meron doon option na mag-facial recognition ka na. Sasagutin mo na doon. Para pagdating mo doon sa immigration, Okay. facial na lang. Facial scan pasok na na. lang. Pwede Oo. na. Facial scan. Buti nga yung Galing. passport natin, updated na. Dati yung passport natin, pipila kang manual kasi Oo. di na mabasa, di ba? Hindi siya read dun sa Kaya parang si Yuki code. lagi nauna, tayo nasa uli. Naranasan natin yan. Ako, nakita ko yan sa Sa- Romania. ba? Parang ganon, parang sa Oo. Europe tour. Ito yung mga ito yung passport holders ng ganitong mga bansa and others. Andun tayo sa others. Pila So yun, tayo. tapos pagdating mo, ito na, paglabas mo, yung kaguluhan ng airport natin, Oo. makikita mo yung presyuhan ng mga taxi, Oo. naman. Tapos yung priority mga VIP, may, Tama. di ba? Tapos, yan, pagsakay mo, maranasan mo yung traffic, di ba? Nakakalungkot. Oo. Tapos bila kang pag matagal-tagal kasi ibang bansa,
maano mo yung ano nila, ang Pinoy magaling mag-adapt sa ugali ng mga ibang bansa. Kaya ano ka rin, Accent pa lang eh. hindi lang, yung accent. Sa yung magiging ano ka rin eh. Ano ka rin, yung Marirespetuhin mo yung rules nila. disiplinado ka na Oo, rin. Kaya tama, pagdating mo totoo. dito, parang, unti-unti ka na nang babalik sa Wala yung mga rules na yun, pwedeng i-break. Parang ganun eh. Parang ganun. Kalungkot lang. Yung sinasabi lang namin yung mga ano natin, na siyempre kailangan natin mabago. No? Oo. Lagi naman tayong Pinoy pride eh. Pero, ang gusto sabihin ni Edo Gonzalo. Sir Edo, Tignan nyo, oo. paano nila na ano yung tax nila. Sobrang ganda ng mga daan. Sobrang ganda ng mga infrastructure. Siguro nga, iba lang yung pagkaka-express niya. Iba ang take nila doon. Kasi nakita ko rin yung mga comments. Oo. Grabe, elitista. Privilege, check your privilege. Gets ko yun. Pero kung pakikinggan mo yung sinabi niya at babasahin mo between the lines, andun yung part ng inggit at panghihinayang at yung hope na sana ganito rin yung sa Pilipinas. Ang sinasabi niya pagpunta, tanggalin yung mga gastos ng passport. Kung halimbawa lang makakapunta tayo, Halimbawa, oo. sana puntaan natin para mabisita natin. Parang kabilang bahay. Hmm. Para malaman nyo ano bang ginagawa natin sa bahay natin, sa kabilang bahay. Total, lagi naman tayo madalas magsabi na, bakit? Ganyan din naman nangyayari sa Singapore Di ba makikita mo pag may mas grabe pa nga sauce, di ba? Ganun lagi-lagi eh. And di nga, nasabi ko na rin dati, iba talaga ang pag-alis ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Kasi tingin ko napaka-unique din tayo sa mga unique na sitwasyon na kailangan nating magbarko o mag-eroplano para umalis ng bansa. Marami kami napuntahang bansa na, lagi kong iniisip, ano kayong pakiramdam na pwede ka nakapambahay, mag-travel ka from Singapore to Malaysia, nakapambahay ka lang, and nasa ibang bansa ka na, anong pakiramdam nun? Versus sa atin na talagang event ang pag-alis ng Pilipino sa Pilipinas Oo. Bakasyon man yan o trabaho, event siya eh. Diba? So, Alam mo, inaral pa kasi nag-uusap tayo sa Japan na isa sa mga magandang example ng bansa. And then alongside Singapore, napaka-powerful ng mga passport. No? Yes. May nag-analyze ang Pilipinas ay mayaman sa natural resources. Sobra. Kung tutusin, may oil tayo. Mm. Kung tsatsagain lang ng mga Hindi pa gobyerno. Oo. Meron tayong mga tourist spot natin. Ano nga, ikinumpara nga tayo sa isang iba't ibang bansa. Itong bansa to, mayaman lang sa tourist spot, pero walang natural resources, walang ganyan. Etong Which is Japan, actually. ganyan, tapos ganyan, pero walang ganyan. Ang Pilipinas, kompleto. Mm. Lahat ang Pilipinas sa atin may chance ang maging first world. Mm. Alam nyo, nakita nilang problema? Ano raw? Corruption. Isa yun, napakalaki yun. Corruption lang. Yan, corruption. Sa tingin ko doon nagsisimula lahat. Kasi lahat ng industry at lahat ng sulok ng gobyerno, sakop niyan eh. Napasok niyan eh. Oo, meron tayong sapat na ganda ng paligid, Resources. pagkukuha na ng mga minerals para ibenta. Natataniman ng lupa natin. Natataniman ng lupa Oo. natin. Tapos, napapaligid natin ng dagat, dapat mayaman tayo sa mga, sa mga, di ba, sa Marine life pa lang. marine life, ang ganda ng tourist spots natin. Tapos, situated tayo, napakaganda geographically. Geographically, ang problema lang natin, lindol eh. Oo, pero ang Lindol ganda Vulcan, actually, ang lapit di ba? natin sa China, Oo. ang lapit natin sa US. Trade route tayo. Di ba? Kaya, ang ganda ng bansa natin, kaya nakaka-frustrate na hindi tayo kasama sa mga magandang bansa. Dahil kasi tayong napagaganda ng resiliency, sanay daw tayo sa mahirap. Ang hirap ng ganito na yung napag-usapan natin ng last episode, sinasabi mo yung gera. Lahat ng analysts na sinasabi nila para maging resilient tayo sa gera. Ang bansa, kailangan natin maging self-sufficient. Ang problema sa self-sufficiency, ang tinignan nila yung GDP. Anong mga produktong nilagawa ng bansa mo para maibenta mo sa iba at para masuplayan mo yung mga tao mo. Ang problema, ang number one na source ng natin, services, tao na ini-export natin. Paano pag binabalik lahat yan? Tapos Oo. tayo. Di ba? Kaya yung Tapos yung problema tayo. sa yung gera sa Iran, yung Strait of Hormuz, may balita na wala talaga tayo technical yung barko eh. Sinasabi lang, may pinayagan tayo. Pilipinas, so... Parang naikisabay lang tayo sa isang barko na ibang bansa. Kasi tinanong ko, konti raw yung barko natin. Hindi talaga yung dumadaan lagi sa Alam Strait ko, of yung Hormuz. mga private sector na barko, ano yan eh. Diba? Pero ang totoo, marami tayong mga seafarer sa iba't ibang barko. Lahat. Ng lahat ng barko na yun. Oo.
maraming percentage ng Pinoy. Hindi ka nga pwedeng gumawa ng halimbawa pelikula tungkol sa mga barko na walang Pilipino. Gaya ng pag hindi ka pwedeng gumawa ng ospital na pelikula o show sa Amerika na walang Pilipino. Oo. Parang mga nurses eh. Yun ang totoo doon. Maraming dumadaan sa Dami. Strait of Hormuz. Hindi barko ng Pinas, kundi mga Pinoy ang nagtatrabaho sa barko ng Seafarers. ibang bansa, mga seafarer. Ayun na lang gamit yung seamen. Bawal na pala yun kasi may Ah, seal talaga? women, seafarers na Okay. politically correct. Okay, gets go. Yan. Kaya naman kami nag-focus sa Japan, of course, mga Japan shows. At isa pa, na malapit sa entertainment. Oo. Wag na tayo lumayo. Ang sanay na sanay ang Japan, siguro ang ibang bansa, Singapore, sa online buying ng ticket. Oo. Dahil sanay sila sa tiwala sila sa online, sanay na sila sa pagbili ng pagkain online. Kaya pag may tickets, katulad ng mga BTS, di ba? Sold out agad. Unaan yan kasi online. Sa amin, pag nagbebenta tayo sa Pilipinas, gustong-gusto pa rin makita yung physical ticket. Oo. Gusto pa rin magpunta sa Ticket World main booth. Outlet. Mamamasahe para magbayad ng pera o magbayad ng credit card pero gusto nila makuha yung ticket. Ticket. Para pagdating sa gusto nila, may tiwala, walang tiwala ang Pinoy na wala silang hawak na Mas ebidensya. naniniwala sila eh. Wala silang tiwala na wala silang kausap na tao na nagagantriya na ito pong ticket tatanggapin po balang Kaya ang Pinoy, isasama ko nga sa joke ko to, develop ko lang yan. Kaya hindi nag-work ang answering machine sa Pilipinas. Hindi ba? Hindi nag-work ang answering machine sa Kami Pilipinas. wala eh. Wala kami answering machine. Kayo meron kayo dati? Wala. Oo, Kasi wala nga, kami. hindi pwedeng walang kumausap sa Pinoy para magsabi na just leave a message after the tone. Wala tayong tiwala. Kukuha niya kaya yung message ko. Gusto natin may Actually, pati sa phone, sa cellphones, merong function, di ba? Na parang ayaw natin, magkungulit tayo, voicemail. mangungulit tayo. Oo, wala. Ayaw natin nagsasalita natin. na walang reply. Oo. Wala, gusto natin may nakikita ng kao. Di ba? Kaya nga ATM or teller, minsan anday pa rin sa teller. Oo. Di ba? Parang ganun. Yung multiple transactions sa ATM, wala tayong tiwala. Oo. Yung ilalagay mo yung pera sa ATM para mag-deposit. Para Meron na tayo mag-deposit. yan. Meron yun, Cash matagal na deposit yun. sa ATM, hindi. Gusto natin. Meron Pipila tayo sa teller. ano. Kinuha mo yung teller. pera ko ha, tatanda ko yung mukha mo. May ganun pa. Ganun tayo. So yun, related yun. Sana sa mga taga-Japan, magkikita-kita kami. Malamang baka gumawa tayo ng episode ng podcast sa Japan dahil ginagawa naman namin Tandaan yun. So malamang kasama namin sa grupo, of course, Israel Benobra, Marlon Tapalord, Kadag, si Yuki Horikoshi na taga-Japan, at si Rex Meliora. Yan, Lap Trip in Japan. Tapos pagdating namin dun sa tatlong show, iba-iba tinitle namin. Lap Trip Japan kami. Lahat, Ginawa Lap Trip in Japan. So Lap Trip in Saitama, April 17. Lap Trip in Gotemba, April 18. Lap Trip in Nagoya, April 19. So yan, magkita-kita tayo dyan. And of course, tuloy-tuloy pa rin yung mga local shows namin. Makikita niyo yan sa alexcaria.com and thecomedycrew.com. Pagbalik natin, meron tayong mga shows agad, di ba? From Japan, nandiyan yung 19 East. Makakasama rin namin sa Alex. Promote ko na lang konti yung mangyayaring, speaking of Japan, Matsuri in Manila. Second po yan na festival na gagawin nila. Malaking festival naman dito sa Rizal Park. So puntahan nyo lang po ang Matsuri page sa FB. Magpo-perform po kami nila Alex doon. yan. So, yan, marami pong in store ngayong April. Malamang lalabas pa naman ito ng April, no? So, yung episode namin na 13, 17, malamang nakauwi na kami. Hindi, 20 to lalabas, if ever, 20. Uwi natin from... Hindi, nandun pa tayo sa Japan. Oo nga pa. 2024, ayan, so yun. So, yan, maraming salamat dito po sa Punchline. Yung pahinga po muna tayo sa mga kanta-kanta, dahil malamang lalagay lang naman namin dito yung turn in Japanese yun, turn in Japanese. Baka racist pa tayo. Labas yan. Oo. Dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy, because we're always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.